Hello mga kapulso. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bali, ngayong araw nga na ito mga kapulso pala is wala na naman kaming trabaho ni bro. It's adventure time na naman mga kapulso. Bali, ang destination pala namin ngayon ay pupunta kami ni bro sa mga kapulso, sa doon sa Agusan River, doon sa may malapit sa bahay ng aking mama. Yung mama ko kasi mga kapulso doon nakatira sa may Agusan River. Medyo malayo-layo pa dito. Napagkasunduan namin ni bro na doon kami doon kami mag adventure hunting and camping ngayon, fishing. Para makita nyo rin yung the largest and biggest river in Mindanao, yung pinaka mahaba at saka pinakamalaking ilog dito sa Mindanao. Doon tayo magka-camping ngayon mga kapulso. Yan, yung aking bag, naka full pack na yan sa lahat ng dalahin. Pati itong ating fishing rod, dinala na rin natin para magamit natin sa fishing. Tapos may mga dala din kami ditong mga mga kapulso, mga kawil para gagawa kami ng pantaan doon, mga panaan kung makakadali. Ito yung tent mga kapulso. Yan, kinarga ko na dito, tinali ko lang. Tapos tig-isa kami ng motor ni bro ngayon. Dadalhin ko itong akin. Tapos dadalhin din ni bro yung sa kanya. Yan, sinisilid na ni bro sa sako yung aming mga kagamitan. At aming mga airgun, ayan o. Yan, tapos itong hand pump. Marami tayong dadalhin. Tapos yung mga kasama namin, susunod na lang daw sila mamayang gabi daw. Mamayang hapon kasi may mga lakad pa sila. Kami, mauuna na kami ni bro doon. Yan, ready na mga kapulso. Sana gabayan tayo ng Panginoon sa daan. Okay, let's go. Di ka agi lagi diri tak kau. Palabas na po kami ng highway. Apit pa ka dire? Say ko ni mo. Kuha daw muna ng tubig si bro mga kapulso. Yung baon niya. Ismail, kaya nakaon ng kamera. Para ba kayo? Madala din na ni mo bro. Kuha niyo yung kanyang tubig mga kapulso. Ulay. Bantay. Paunasan ng truck. Lapit na tayo. Kayo na sulod. Sundar ako. Dire. Aray na po.
Ano? Nandito na tayo. Smart. Ayun mga kapulso, andito na po tayo. Welcome to Agusan River, the largest and biggest river in Mindanao. Ang pinakamahaba at pinakamalaking ilog dito sa Mindanao mga kapulso. Ito po yung nagdudugtong ng Agusan del Sur at saka Agusan del Norte. Ayan, nililinis po muna namin ni bro itong mga yung mga damo-damo, mga tambo-tambo sa paligid. Nag-ano pa kami pagdating dito mga kapulso, naglampas pa ba? Nag-ano pa kami ba? Nanggal pa yung mga tambo ba kasi hindi makita masyado yung view kapag hindi natin tinabas yung mga damo diyan. Yan, ganito kalaki yung tinabas namin kanina, hindi lang natin ibinidyo. Ngayon lang tayo nagvideo. Yan si bro, kahit na napakalaki na nung natabas namin, hindi pa rin tumitigil. Yan yung mga alaga ng aking nanay aking mama, mga kambing. Yan. Ayun pa isa, sumisilip-silip. Yung isa sa kaibigan namin dito. Yan yung bahay ng mama namin mga kapulso. Yan yung mama ko, yan yung bahay nila. May mga alaga din siya ditong mga mga baboy, tsaka mga manok. Baboy, manok at kambing yung mga alaga niya dito. Yan. Napaka ng paligid dito mga kapulso, maraming tanim. Maraming gulay, maraming saging. Tapos puro punong kahoy. Napaka-presko dito. Kaya dito namin naisipan ni bro, sabay na lang din mga kapulso ba. Sabay dalaw na lang din sa aking ina. Kasi medyo matagal-tagal ko rin kasi hindi nadadalaw dito. Kapoy na ka bro. Grabe kaigan bro. Grabe kaigan. Set up ko na po yung aming tent mga kapulso. Habang si bro gumagawa na rin ng yung kawil na pagtaan natin. Dito lang tayo maglalagay ng tent para yung plastada talaga kitang-kita yung view ng ng ilog. Time check. 2:30 na po ng hapon. Yan, tapos nang ma-set up yung tent natin. Yan na po yung mga ginagawang kawil ni bro mga kapulso. Malalaki po yung kawil na yan, pang malalaking isda. Sana swertihin tayo. Sana malalaki din madali natin. Ayan, yan lang kasimple yan mga kapulso, yung taan. Na yung tent natin ayan. Plastado na. Tapos dito tayo magka-campfire mga kapulso. Ayan. Ganyan lang siya kalayo mula dito sa ating tent. Hindi lang natin masyadong ipapalapit yung ating apoy kasi napakainit na naman yan. Napaka ng tubig mga kapulso, yung napakalubog ba. Tapos napakalakas ng agos. Parang bumabaha yata ngayon dun sa ibabaw na bahagi ng Agusan River. Magaling magtali si bro ng mga Nabubod lang yun. Ito na yung mga nagawa namin, mga 15 piraso ang aming gagawin ngayon mga kapulso. Yan yung iba Ayan. Tapos na yung mga yan. Natin Yan yung mga kawil Yan mga kapulso. Ganyan kalalaki yung kawil. Tapos bulati lang ng lupa ang ating ipampapain dyan.
15 piraso. Papakita natin sa inyo mamaya kung paano natin ito itataan. Yan din yung aking fishing rod. Dinala ko rin mga kapulso. Gagamitin din natin to dito. Baka sakaling swertihin din to. Tsaka siyempre itong ating mga airgun, ang ating mga pinakamamahal na laruan. Ayan. Kahit na lumang-luma na. Yan, yung mga airgun namin ni bro. Kasi mamayang hapon siguro magpapatunog din tayo ng mga tikling kasi may mga naririnig kaming mga huni ng mga ruwak-ruwak din dito. Baka sakaling makadali din tayo. Yung ating duyan, nakaset up na rin yan dyan. Yan, tinali ko lang dyan sa puno ng mangga. Dito sa lilim ng mangga para bugnaw ba, mahangin ba, hindi mainit ba. Punta kami dito sa unahan para maghanap ng pamain mga kapulso. Yan, ganda rin ang view dito. Yan, may puno ng akasya. Malaking puno ng akasya. Yan. Oh, tingnan niyo yung view dito mga kapulso. Napakalilim, napakalamig. Tapos gubat na yung ibabaw. Oh. Ako naman. Diri among lukatan. Dito tayo. Ano, nada yun oh. Oh, isang bungkal pa lang ni bro, may pamain na kaagad. Kanang awat bro mo ni gapo ipaon. Ang ganda dito mga kapulso. Marami na tong pamain naming nakuha mga kapulso. Yan. Pero sigurado akong kukulangin pa to hanggang mamaya kasi marami din yung ating mga kawil. Pero gagamitin na natin ito. Mamaya na tayo kumuha ulit. Para wala na kasi tayong oras para makapagtaan pa mga kapulso. Kaya magtataan na tayo. Alas 3 na kasi ng hapon. Sana makadali pa tayo ng panghapunan natin. Yung dali lang talaga kasi natin yung ating inaasahang iuulam natin mamaya sa ating camping site. Pag wala tayong nadali, siguradong may lalabas siguro sa amin para bumili ng pagkain. Bibili ng ulam ba? Pero may bigas na kaming dala mga kapulso. Magtataan na tayo mga kapulso. Ako na ang magtataan. Kaya nakaburles na ako. Ilang tabok dito yung dito. Bali dito mga kapulso, magtataan tayo ng 7 piraso. Tapos doon, 8 yung ating itataan. Kasi 15 piraso itong ating mga taan. Ito lang magpain mga kapulso. Yan. Tapos lalagay lang natin sa hanggang tuhod na tubig at itutusok lang natin sa doon sa lupa. Ganyan lang kasimple, isang dipa lang mga kapulso, mga 1 meter lang yung ating tansi. Pero number 12 ito na tansi mga kapulso. Hindi basta-basta napuputol ng mga malalaki kung pagpalain tayo at makadali ng malalaki. Hirap. Doon naman kami sa kabila mga kapulso. Doon sa may malaking puno ng puno ng akasya. Try ko. Danlog akong tiil bro. Nagsinilas magugukad sa lapok kay bisig na tunok ba. Ang tanong kandong. Uy. Tinanggal ko na yung sinilas ko. Tinanggal ko na mga kapulso kasi di ako makalakad ng maayos. Matinik na akong matinik. Yan, tapos na nating maitaan lahat mga kapulso. Yan yung isa, pangalawa, ito yung pangatlo, pang-apat, tapos ito yung pang-5, ayan, pang-6 nasa likod ni bro, yung pang-7, ayun, tapos sa may water lily, yung pang-8 mga kapulso, di nakita dyan sa, di na natin kita dito kasi dun yun sa likod ng water lily dyan, malayo na yung nilagyan ko. Yan, naghuhugas na si bro ng paa kasi napaka lalim ng putik dito mga kapulso. Ayan yung tinatawag na danlak.
Ganito kapag ano dito, kag low tide. Naglo-low tide at high tide din kasi itong ilog na ito mga kapulso, kasi sumasabay ito sa ano ng galaw ng dagat. Ito mga kapulso, kapag may mga ganitong ano mga kapulso sa tabi ng ilog, yan, yung mga pula-pula na yan na parang sumasabay sa agos ng tubig mula dito sa ilalim ng lupa. Ayan. Yan daw yung sign or indikasyon na may ano dito sa ilalim. May ginto. Pero hindi yung gold bar mga kapulso. Yung hindi gold bar. Ano yung tawag doon? Yung i-refine pa mga kapulso ba? Marami din kasing nag-aano dito mga kapulso noon. Mga anong tawag doon sa kanang magbiling bitaw bro? Yung alam nyo yung nagbibiling mga kapulso, yung nangunguha ng mga butil ng ginto dito sa gilid ng mga ilog. Marami dito noon pero ngayon wala na. Yung nakita natin kanina, isa yun sa mga hinahanap ng mga miners noon. Kapag nakita sila ng ganyan, talagang binibiling nila. Kasi dyan sila nakakuha ng mga pinong ginto. Sa ngayon, wala na yung ganyang hanap buhay dito sa amin ngayon. Medyo ano na nga itong Agusan River sa ngayon, parang wala na masyadong taong pumupunta. Nilagyan pa ni bro ng dahon ng saging yung aming sinaing para mabango daw ba, umot ba. Ayan na yung apoy natin oh. Nakapag-harling na kaagad si bro. Taking na. Ano ito? Yan nga. Okay, grabe kalayo eh. Yan nga oh. Tingnan nyo yung ginawa namin sa aking fishing rod mga kapulso. Ayan. Nilagyan namin ng, iniba namin yung design. Bali, nilagyan namin ng 5 kawil. Upat rin ay. 4 na kawil mga kapulso. Ayan. Para makapaglawig tayo, maitapo natin siya dun sa malalim. Yan. Tapos dyan lang natin ilalagay. Mamandaw na kami. Pero si bro lang yung magpandaw ngayon mga kapulso. Siya naman kasi ako kanina. Yan, basta ako magtiwa. Tapos na rin kaming magsaing. First pandaw. Wala. Pauni bro. Palitan agad ng pain kasi yung pain natin kanina na na ubos na ng maliliit na hipon. Pag naubos tong ating mga bulati ngayon, ipapain ko dito yung mga artificial na bulati. Susubukan ko, may mga artificial na bulati kasi ako dyan mga kapulso. Susubukan lang natin kung dadali ba. Wala. Zero mga kapulso. Paano tayo makakaulam ito ngayon? Wala tayong ulam ngayon sa hapunan. Next option siguro tayo ngayon. Maninikling na lang tayo mga kapulso. Mamaya pagkatapos nating magtaan dito, matapos natin to lahat. Yan na lang yung itataan naman ni bro, yung isa na lang. Maninikling tayo para ulam tayo kasi wala tayong pang-ulam sa hapunan. Ha? Baka makadali tayo kahit isa lang para pang-ulam lang mga kapulso. Kasi wala, hindi pinalad tong ating mga taan sa ating unang pandaw. Siguro mamaya makadali na to. Siguro. Kung siswertehin, kung pagbibigyan tayo. Mga kapulso, medyo malas talaga. Umulan na naman. Maninikling na sana kami kaso biglang umulan. Kaya natanggong kami dito sa dito na lang kami nag-stay sa loob ng aming tent kasi malakas yung ulan. Gabi na. Masyado nang madilim. Hinihintay na lang namin yung aming mga kasama kasi sabi nila wag na lang daw kaming manikling ng pilit ngayon kasi magdadala na lang daw sila ng may ulam sa hapunan. Bali bukas na lang tayo babawi ng paghunting at fishing mga kapulso.
medyo kukunti lang din kasi yung oras natin kanina. Bukas isiguruhin natin na makakadali talaga tayo ng isda at makatira din tayo ng mga ano dito, mga tikling. Sa ngayon yung ating kakainin, yung dala muna nilang ulam kasi medyo malas talaga. Yung ating mga taan wala. Yung ating mga baril hindi man lang nakaputok. Tumigil na yung ulan mga kapulso. Medyo matagal din. Time check alas 8:20 na. Mag-alas 9 na mga kapulso. Malalim na yung gabi bago tumigil yung ulan. Yan, basang-basa yung paligid. Maputik. Pinuntahan muna namin tong ano mga kapulso, tong aking fishing rod. Ayan. Baka kasi may nahuli ba? Daw. Wala. Pag wala yung mulihok, ayaw nagkuha na. Ha? Wala. Wala mga kapulso. Ibalik. Yan, binalik muna namin mga kapulso. Tinignan lang namin ba. Medyo tumaas na yung tubig. Yung aming mga taan mga kapulso. Ayan. Ewan ko lang kung gaganahan pa tayong pumandaw niya nito ngayon kasi malalim na yung gabi. Malamig na. Andito na rin yung mga kasama pala namin. Andito na yung kasama namin mga kapulso. Yung kapatid ko. May dalang ulam na. Kakain na rin kami. Yan yung ating apoy. Buti na lang hindi napatay ng ulan. Dito na kami sa loob ng tent kakain mga kapulso kasi masyadong baka kasi biglang umulan na naman. Pag dito tayo sa labas inabutan ng ulan pagkain siguradong siguradong mapapatakbo tayo, mapapapasok tayo dito pa rin. Kaya maniniguro na lang tayo, dito na tayo kakain sa loob. Ayan yung kapatid ko. Dala na ng ulam namin mga kapulso. Kanina pa kami naghihintay. Gutom na. Mata-mata sa grasya, ang daw ito gabi o. Panalangin naman ko niya ama, makatag ka ni Kabaskog sa mga lawas. Bilis yung panalangin sa katulad ni Jesus, magtong mga lawas sa amin. Kain na mga kapulso. Okay. Ulam namin, adobong manok. Tapos na ang aming hapunan, busog na. Relax na lang kami dito mga kapulso kasi malalim na rin yung gabi. Tagay-tagay na lang muna kami. May dala kasi kaming isang buti ng dito. Isang buti ng ramba, panlaban sa ginaw ba. Ito na lang tayo magpaabot ng maghintay ng antok mga kapulso ba. Apan karon sa piso ikaw katulgon. Inupang sulod. Nagkakatuwaan na mga kapulso. Nangangalahati na yung tinatagay namin. Yan, inaayos na natin yung ating apoy mga kapulso. Pinagtatambak na natin yung ating mga panggatong lahat dito para mag-steady na yung ating apoy. Yung dalawa dito nagbubulungan na, parang na yatang plano ng dalawang ito. Sarado na natin. Close the basket mga kapulso. I-open lang natin ng konti para makaliili ako dito ba. Tapos itong kulambo Kana mo sira. ipulang natin itong kulambo mga kapulso. Itong sarado talaga niya, kalahati lang. Ayan. Ayun. Safety na mga kapulso. Paano mga kapulso? Good night na. Abangan nyo na lang po yung ating karugtong ng bidyong ito sa ating part 2. Kasi
masyado nang mahaba yung ating video. Bale yung pangyayari bukas, sa part 2 na lang po natin i-upload. Mag-ingat po tayo ng lahat mga kapulso at God bless and good night po sa ating lahat. Bye-bye!